Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong post ng Newswatch Plus Philippines. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Zubiri na supposed to be, today sa deliberasyon sa Senado, nakaset na ang majority black senators na madismiss na ang impeachment case ni BP Sara dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional. Kailang hindi natuloy ang dismissal ngayong araw na ito. Anong dahilan? Ito. Basahin natin ha. Senate President Chis Escudero announces that senators have agreed to hold discussions on August 6 regarding the Supreme Court decision that voided the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. The senators will decide whether to abide by the Supreme Court ruling. Senate Minority Leader Tito Soto earlier said he proposed the date to give colleagues time to review the Supreme Court ruling. Zubiri added that while some senators initially pushed to dismiss the complaint today, July 29, they later agreed to take it up on August 6. So, mark your calendar. August 6. Ako, in-expect ko na matidismiss na. Kasi nag-announce na may post akong nabasa, nagpayag si Senate President Escudero na wala ng plano ang Senado na i-convene pa ang impeachment court dahil nga meron ng desisyon ng Korte Suprema. So, kanina, yun na, siguro, nag-attempt na i-dismiss. May nagtatanong, sino kaya yung senador na nag-move para ma-dismiss? To me, wala nang iba. Si Senator Batorne. So, dismiss na sana. Kailang, mayroong minority. Nandyan ang grupo nila Senator Soto na nag-dream. Gusto nila ang ipagpatuloy. Kaya nagkaroon siguro ng diskusyon. So nag-propose si Senator Soto dahil nga mayroong legal luminary. Pwede ba pag-usapan na lang natin separately on August 6? Ayun, pumayag na ang majority. Sige na lang. Pagbigyan na lang para naman masarap manood sa August 6 yung balitaktakan nila. But to me, nakikita ko in the end, mas marami ang senador na boboto na i-dismiss na lang. Bakit? Kung ipagpapatuloy pa nila, anong mangyari? Constitutional crisis. Baka pa ma-cite in contempt sila ng Supreme Court. Dahil paglapas tangan na sa Korte Suprema, pag ipagpatuloy pa nila ang impeachment trial. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. Ito, Erwin Manansala. Judges cannot dismiss any case without even seeing the evidences. Kahit anong korte yan, the only people who wants it dismiss the case is the defense lawyer and not the judges. Sabi nga ng Korte Suprema, hindi nasunod ang konstitusyon. Huwag kayong mag-alala. Tuloy pa rin ang impeachment trial ni BP Sara kung mag-file ang Kamara ng another impeachment case next year. Paano mo ilalatag ang ebidensya na
ang impeachment court, wala siya jurisdiction doon sa impeachment kasi nga invalid, unconstitutional. Mahirap bang intindihin yun? Ay nako. Anthony Isidro Bayawa, I'm neither pro nor anti-Duterte, but the Supreme Court had already made its decision. The other departments of government must abide by it. On the other hand, nothing is final and executory until the Supreme Court rules on the coming motion for reconsideration of the lower house. Correct. So, pwede sa August 6, ano ba ito, Merkules? Baka mamaya may baka may mag-move na naman na I move that we delay the vote. Kung dismiss o hindi, let's wait for the result of the motion for reconsideration. Ganun ba yun? CB Evangelista, no choice but to abide. VP Sara will not attend the impeachment proceeding citing SC decision. Bagal ni Cheese, justice delayed, justice denied. Okay, so hindi ko pa namomonitor, paki-comment lang. Nag-submit na ba ang Kamara ng motion for reconsideration? So far, wala pa. Kailan sila magsasubmit? Paki-bilisan na lang para once and for all, pag na-submit ito, I believe na tatalakayin kaagad ng Korte Suprema at hindi magtatagal, may decision sila. So kung denied, wala na. It's final kasi denied na. And then, yun, mag-focus na tayo sa mas importanteng bagay. Yung ang Senado mag-focus na sa pagpasa ng batas. Kasi itong impeachment case, impeachment trial na ito, ano lang ito, ang lugi dito ang taong bayan. Kasi kung talagang accountability ang habol nila, kasuhan nyo si VP Sara sa formal na korte, ombudsman ba yan o kahit saan yan, para doon magkaalaman. Ito political undertaking ito. Kahit ilang beses kayong mag-file ng impeachment kay VP Sara, sobra 13 ang senador na tutulong sa kanya para ma-acquit. So anong mangyari? Sayang lang ang pera ng taong bayan sa mga trial na ito. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sige. Sagig. Ay ka nakapukat kami? Kay ko Tiglalay ko. Ay kay. Nagani na labi kay Kema. Nagkalo. Wala na ni baka kuang karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamat ang Quran niya. Gatak sin daghan kay salamat kay sa imo. Dako ko salamat mo. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. Oh. So karon pagid ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuki mong anak dete? Upat. Upat na.
So na kay mga estudyante, Na ko grade 9 o grade 4. grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Aga akong bana driver ra gito sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon so nagtabang ra imong papa sa imuha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.